Magandang gabi mga tagapakinig at welcome muli dito sa Romansa Diaries. Ngayong gabi, isang mainit at nakakapasong kwento ang ating tampok. Isang lihim na pagtatagpo ng isang dalagang guro at isang batang estudyante na sobra ang paghanga sa kanya. Kaya't ihanda na ang inyong sarili dahil siguradong mag-iiwan ito ng apoy sa inyong imahinasyon. Ang dalagang guro. Ang lihim ng estudyante. Si Ma'am Clarice, isang guro na nasa kalagitnaan ng kanyang kagandahan, ay kilala sa kanilang paaralan, hindi lamang dahil sa talino, kundi dahil sa kaniyang kaakit-akit na katawan. Ang kanyang dibdib ay laging bakat sa mga damit na suot, at ang bawat kumpas ng kaniyang likuran ay tila musika sa mga matang lihim na sumusuyap. Mayroon siyang kasintahan, pero ito'y nasa ibang bansa. Kaya't madalas, sa likod ng kanyang nangiti ay may uhaw na di matighaw. Isang pagnanasang naghahanap ng atensyon, ng haplos, ng titig na makapagpapaalala sa kanya na siya'y babae pa rin. Sa kanyang klase, tahimik lamang si Ethan, isa sa mga estudyante. Ngunit sa kanyang puso, may lihim na apoy. Laging nakatuon ang kanyang mga mata sa bawat galaw ng guro, lalo na kapag yumuyuko si Ma'am Clarice upang magsulat sa pisara. Sa kanya, ang guro ay hindi lamang modelo ng karunungan, kundi isang pangarap na laman ng kaniyang imahinasyon tuwing gabi. Isang hapon, matapos ang klase, napansin ni Ma'am Clarice na nanatili si Ethan sa kanyang upuan. Clarice, "Oh Ethan, hindi ka pa uuwi." "Ethan, ma'am, pwede po ba kitang makausap?" Lumapit ang binata. Doon niya nasilayan ang guro ng mas malapitan. Ang kinis ng balat, ang bango ng buhok, at ang dibdib na halos bumungad dahil bahagyang nakabukas ang butones ng blouse. Sa likod ng mga halaman sa likod ng paaralan, nagpatuloy ang kanilang usapan. Ang paligid ay tahimik, tanging ihip ng hangin at huni ng kuliglig ang saksi. Ngunit unti-unting nag-iba ang kanilang distansya. Napansin ni Clarice ang matalim na tingin ng estudyante. Hindi inosente, kundi puno ng paghanga at lihim na pagnanasa. Sa kanyang pagkauhaw, hindi niya napigilan ang sarili. Hinayaan niyang maramdaman ni Ethan ang init ng kanyang katawan. Ang kanyang malalaking dibdib ay tila sinadyang dumikit sa braso ng binata. At ang bawat haplos ng kanyang balakang ay parang nanunukso. "Ethan, halos pabulong." "Ma'am, ang ganda niyo po." Clarice, nakangiti, may halong lambing. "Ethan, alam mo bang matagal ko nang napapansin ang mga mata mong nakatitig sa akin?" Naghalo ang kaba at pananabik. Sa likod ng mga dahon, may mga kamay na mas malikot kaysa bulaklak. Hinawakan ni Ethan ang kamay ng guro at imbes na itaboy ito, mas sinigpitan ni Clarice ang kapit. Ang kanyang mga mata ay nagpaubaya. Ang kanyang labi ay nagbigay ng ngiti na may halong pananabik. Dumampi ang kanilang mga labi, banayad sa una, ngunit unti-unting naging mas matindi. Ang dibdib ng guro ay kumikiskis sa dibdib ng binata at ang kanilang hininga ay naghalo. Sa bawat halik, sa bawat haplos, ramdam ni Clarice ang init na matagal na niyang hinahanap. Unti-unting dinala ng guro ang kamay ng inosenteng bata patungo sa kanyang dibdib. Buo ngunit di sapat ang isang palad para saluhin ito. Kanang kamay dito at kaliwang kamay sa may likuran. Parehong may laking di mo kayang tanggihan. Habang humahalik ang binata sa leeg ng guro, tumalikod ito upang mapunta sa batok ang mga maiinit na dampi ng binata. Napapikit ang guro at dumaloy ito sa kanyang mga tenga. Sa tagpong ito, dalawang kamay ng binata ay nasa parehong malaking harapan ng guro. Ang mga likuran na saktong-sakto sa kanyang pagitan at ramdam ng guro na may tanging katangian din ang binata. Unti-unting tinanggal ng guro ang kanyang blouse at pinatanggal niya na din niya ang sa binata. Ngayon, tanging mga pangilalim na lang
ang natitira sa kanila. Ang makinis at malambot na balat ng magandang guro at ramdam na ng binata na lalong nagtayog sa kanyang nararamdaman. May ngiting bumalot sa kanyang mga mata matapos ang eksena. At dahan-dahan siyang lumuhod upang itamasa ang nag-uupamapaw na binata. Takam na takam, sabik na sabik. Ayan ang itsura isang babaeng matagal nang walang haplos ng pagmamahal. Nakakamiss dahil ngayon lang ulit niya ito naramdaman. Sa palagay ng binata ay para siyang mawawala sa sarili dahil sa sarap na tinatamasa. Buong katawan niya at parang kinikiliti, taas, baba, sa tuktok, sa puno. Bawat hagod ay nagbibigay ng sobrang kakislutan sa kanyang pagkatao. At di pa nakontento ang guro, pinahiga niya ang binata at pumwesto sa ibabaw ni Pero sa bandang ibaba. Saktong pwesto para pagsabawin ang dibdib at ang bibig para magbigay ng aliw sa binatang halos hindi malaman ang gagawin. Matapos ang ilang minuto sa gantong pwesto, ay bumaliktad naman ang sitwasyon. Ang binata naman ang nasa ibabaw. Kitang-kita ng binata ang kabuuan ng magandang guro at tila di makapaniwala kung totoo ba itong mga nagaganap. At dahil hindi niya alam ang gagawin, dinala ng guro ang kanyang mga ulo sa pagitan ng mga hita nito. Isang senyas kung ano ang susunod niyang gagawin. Sa mga oras na ito, nagsimula niyang paggalawin ang kalikutang ng kanyang isip gamit ang dila at ang bibig. At dito na naramdaman ng magandang guro ang sarap na matagal-tagal niyang hindi naranasanan. Pero iba ito dahil sa ang kapareha ay walang karanasan, may mga magagaspang na galaw na nagbibigay sa kanya ng konting sakit, ngunit mga halong sarap. Nang matapos ang gantong eksena, pantay na ang kanilang mga muka, ngunit di na alam ng binata kung tapos na ba ito o hindi pa. Patungo sa parteng ito at nagsanib na silang dalawa. Dalawang katawan na uhaw sa isa't isa, walang rason para umatras pa. Buong katawan niya at parang kinikiliti, taas, baba, sa tuktok, sa puno. Bawat hagod ay nagbibigay ng sobrang kakislutan sa kanyang pagkatao. At di pa nakontento ang guro, pinahiga niya ang binata. At saktong westo, sa ibabaw nito, pero sa bandang ibaba. Saktong pwesto para pagsabayin ang dibdib at ang bibig para magbigay ng aliw sa binatang halos hindi malaman ang gagawin. Matapos ang ilang minuto sa gantong pwesto, ay bumaliktad naman ang sitwasyon. Ang binata naman ang nasa ibabaw. Kitang-kita ng binata ang kabuuan ng magandang guro at tila di makapaniwala kung totoo ba itong mga nagaganap. At dahil hindi niya alam ang gagawin, dinala ng guro ang kanyang mga ulo sa pagitan ng mga hita nito. Isang senyas kung ano ang susunod niyang gagawin. Sa mga oras na ito, nagsimula niyang paggalawin ang kalikutan ng kanyang isip gamit ang dila at ang bibig. At dito na naramdaman ng magandang guro ang sarap na matagal-tagal niyang hindi naranasan. Pero iba ito. Dahil sa ang kapareha ay walang karanasan, may mga magagaspang na galaw na nagbibigay sa kanya ng konting sakit, ngunit mga halong sarap. Nang matapos ang gantong eksena, pantay na ang kanilang mga muka, ngunit di na alam ng binata kung tapos na ba ito o hindi pa. Patungo sa parteng ito at nagsanib na silang dalawa. Dalawang katawan na uhaw sa isa't isa, walang rason para umatras pa. Napapikit ang guro, napahingal ang binata. Marahan, swabe at walang halong dahas ang bawat yugto. Mahihinang huni ang maririnig mo sa magandang guro habang ito'y mahigpit na nakayakap sa binata at nakapikit. At tila nagiging komportable na ang binata, kaya tila bumibilis na ang bawat kilos nito. Na lalong nagpalakas sa ungol ng magandang guro, dahilan upang mapakayap siya sa ulo nito at madala sa kanyang mga dibdib. Ngayon, habang nabilis ang bawat yugto ng kabanata, sinasabayan niya ng matinding maglasap sa dibdib nito. Sabay, gigil, mabilis,
minsan babagal at muling bibilis ulit. At ang kanyang katawan na uhaw sa pagmamahal ay tuluyang nagpaubaya sa batang estudyanteng minsan lang nangarap. At sa oras na yon, wala nang guro at estudyante, 2 taong binihag ng tukso at init ng kanilang pagnanasa. Nang matapos ang lahat, magkahawak pa rin sila ng kamay. Walang salita, kundi mga matang nag-uusap ng lihim na pangako. At dito na nagtatapos ang ating maikling kwento. Mga tagapakinig, isang kwento ng pagnanasa, ng tukso, at ng init na hindi mapigilan. Sana'y nadama ninyo ang lambing at apoy na dala ng kwento ngayong gabi. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe dito sa Romansa Diaries upang mas marami pa tayong pagsaluhan na kwento ng pag-ibig at pagnanasa. Hanggang sa muli, mga tagapakinig, at sana'y samahan niyo akong muli sa susunod na gabi ng ating mga lihim na romansa.